Hello po sa inyo. I hope you are doing well po. So, this is your daily gabay. And bawat zodiac sign po ay may kanya-kanyang reading pa rin. Pakihanap na lang po ng sign ninyo sa timestamps below the video po para diretso na po kayo sa reading ng inyong sign. Thank you po. See you sa reading. Hello, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin yung guidance ninyo for today. We have the Hermit. Ayan, so baka masyado na kayong nabibisi, masyado na kayong nalilito din, no? Baka meron kayong mga iniisip na hindi ninyo, hindi malinawan, no? Sa isipan ninyo ngayon, baka naguguluhan kayo. Kaya iniimbitahan kayo ng spirit dito na mag-solitude, no? Spend time by yourself, spend time um, with yourself, no? Mag-me time, kumbaga, no? So, it's about time na para mag-me time kayo, mag-connect kayo sa soul niyo, sa sarili niyo, at at the same time, makakapagpahinga kayo at this is the best time for you to reflect, dahil siguro talagang baka fragmented ang isip ninyo. Kaya it's about time na para kayo ay magnilay-nilay, magmuni-muni at nang sa gayon makapagpahinga din ang katawan ninyo pati na ang inyong isipan. Okay? And for sure, you will find the enlightenment, you will find the clarity of thought that you are seeking. So, what else? We have the chariot. Ayan. So, ang iba sa inyo rito, no, this is really beautiful kasi nanggagaling siguro kayo sa um, isang problemadong sitwasyon, masalimuot na sitwasyon. Nakikita ninyo dyan, may mga scattered na mga dark clouds, no? So, paalis na kayo dyan, no? You are moving forward from that. That represents siguro yung mga problema na ngayon ay nasolusyonan nyo na at napagtagumpayan ninyo na. So, paalis na kayo from that. Now, you are heading towards a new direction, towards a different path na makulay. No? Makulay ang naghihintay na buhay sa inyo dyan. Kumbaga, you are coming from success. Kaya ngayon, meron din kayong nababaon ngayon na tibay na loob, more confidence, no? More assertiveness as you head towards a new direction in your life as ngayon, no? At ano kayo ngayon? Mas matibay na kayo, no? Mas matatag na kayo, mas confident na kayo about yourself, no? Na kahit ano man ang harapin niyo sa buhay, panibagong yugto, wala na kayong hindi mapagtatagumpayan, kumbaga, no? So, what else? We have Wheel of Fortune, Aries, napakaganda, 'di ba? Meron kayong swerte. Siswertehin na kayo. So, siguro, kasi this is moving on energy, so definitely you are heading towards, swerte. At teka lang, pinakita din sa akin ng mga guides ko, no? You have Hermit, you have Chariot, you have Wheel of Fortune, and these three cards are all major arcana, no? At napakaganda because that signifies, no, that there are remarkable events, no, na magaganap sa buhay mo. Merong mga significant na mga events na mangyayari in your life, no, around this time. At it's going to have a long-term impact, no, great impact in your life, no, for the long term. So, napakaganda. So, Wheel of Fortune is good fortune and good luck on your side. No? That signifies siswertehin kayo, mababalot kayo ng swerte sa ngayon. Good luck and good fortune will be your side in not just one area of life. So, pwedeng sa entire life ninyo, no, magkakaroon kayo ng swerte. At ang swerte na ito ay
magkikreate ng malaking pagbabago sa buhay ninyo. And this pagbabago are positive changes. Magkakaroon ng paggalaw, magpo-progress na kayo kasi baka in the past na stuck kayo somewhere. So ngayon you are going to progress. Sa ngayon you are going to change the course of your life. Magkakaroon na kayo ngayon ng mas magandang sitwasyon, mas masaya, mas confident, mas prosperous, mas abundant pagdating sa pera. So maraming pagbabago ang pwedeng mangyari sa buhay ninyo sa ngayon, Aries, na ikakabuti ng inyong sitwasyon, no? Hindi lang sa pera, kundi sa iba't ibang parte, pamilya, pag-aaral, trabaho, karera, negosyo, yung ganon. So, if I were you, I'm going to align my energies na with this beautiful energy para wala nang maging sagabal, no, sa pagpasok ng swerte sa buhay ninyo. Okay? So, tingnan natin kung ano yung final message ninyo. Ayan, madami-dami siya, oh. O, sige, basahin natin. So, dreams. Ayan. So, sabi dito, this is a wondrous time of healing and positive transformation. So, ayan, meron talagang positibong pagbabago, diba? This is a wondrous time of healing as well. So, hindi lang ito physical ailments na pwedeng mag-heal dito, but also yung situation ninyo na medyo kung merong hindi maganda or hindi masyado magandang sitwasyon kayo, no? This time also is the time that you are that is going to be healed. Sabi dito, embrace life each moment and keep focused on your dreams. Retain the purity of your vision and you will draw success to you. All you ever wished for, even that which seemed the distant dream, is about to manifest. Napakaganda, no? May manifestation dito ng inyong mga pangarap. Magmamanifest kayo na kung ano man ang mga dreams ninyo, mga heart's desires ninyo, no? So, napakaganda. Encouragement, your love is invaluable to the earth and to those around you, even though you may not always be the positive effect your love has on others, trust for it does. Each time you offer love through a loving gesture, thought, or word, you plant a seed of love. And love always generates more love. Trust and continue your loving work. Wow, napakaganda. So siguro, malaki ang impluwensya ninyo sa maraming tao. Malaki yung impluwensya ninyo sa mga taong nasa paligid ninyo sa ngayon. No? Napakagaling ninyong mag-encourage, napakagaling ninyong mag-advise sa kanila, and very compassionate siguro kayo, and you are showing off your love, no? Your unconditional love for the people around you, hindi lang sa mga mahal ninyo sa buhay. So, merong prayer, no, na if you would like to recite this prayer, screenshot nyo na lang po yan. Sabi dito, Dear Guardian Angel, help me dissolve past guilt to regret. Help me to see that all is always in perfect and divine order. Help me to let go of the fear that I project on my future. Help me to live fully within each precious moment and feel your eternal love within and around me. Help me to realize and fulfill my true potential. Thank you. Ayan. So, we also have inner child. You nurture your inner child and begin to express the awesome beauty you hold within you. We live in a world where a formula exists for everything, yet love and creativity have no formula. They do not need, no, to be studied, simply nurtured, regularly set aside some time to just play. Okay? Hindi ibig sabihin na lahat ay seryoso, maging seryoso tayo, but sometimes you also have to balance your life talaga and embrace your inner child. Relax. Ayan, kapatid yan ni inner child. There is plenty of time to do and achieve all you desire, okay? Place your hands gently on your heart and allow your breath to guide you to quiet space within. Hermit, imagine yourself bathed in golden light flowing from the eternal heart of God. I, your guardian angel, am with you. Allow me into your heart. You will accomplish more by focusing on that which is most important in life. Yan, love. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.
Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, yung unang mensahe ninyo for today, we have the Queen of Swords. Ayan. So, para ngayon, kailangan mo ng uh, clear communication. Okay? Maaring ang iba sa inyo rito, pwedeng kayo ay nagbubulag-bulagan, no, sa mga sitwasyon, or po pwedeng you are sugarcoating your thoughts, your feelings sa ngayon, at hindi yan ang ina-express ninyo, hindi yan yung totoong sinasabi ninyo sa mga kausap ninyo. You know, maybe meron akong naririnig na some of you siguro maybe pretending to be okay even if you are not okay. Yun. No? Yung parang pinapakita ninyo na walang problema, pero in fact, sa loob ninyo talaga maaaring nagdurugo ang puso ninyo, maaaring namomroblema kayo, pero hindi nyo yung sinasabi, hindi ninyo yung pinapakita sa ibang tao. Yan ang nakikita ko dito. At kaya, this is an advice for you. This is a calling for you, no? By the Spirit, no? Na be true to yourself. Okay? It's about time na to express what you really want to express. It's about time na to put into words kung ano talaga yung totoong nilalaman ng isip ninyo or totoong laman ng puso ninyo. Okay? Be honest to yourself. Nine of Cups, wow, napakaganda naman, Taurus, no? So, Nine of Cups is about falling in love. This is also about success. This is also about happiness and joy, no? You will be filled with joy and happiness in your heart. Kasi kung ano yung gusto mo, yung mga wants mo, yung mga dreams mo, maaari din, or heart's desires mo, ay maybe that will be that will be granted to you, no, ng universe. Ibibigay na yan sa'yo sa ngayon, no? Kaya, kung ano man ito, mga top of the list ninyo na mga ano ninyo, top of the list ninyong, tawag dito, mga top of the list ninyong mga pangarap or mga heart's desires, no? Maaring yan ang mangyayari. Maaring yan ay ang siyang dadating, no? Kaya good luck sa iyo diyan. But yun nga, no, you will enjoy, no? You will enjoy this time of your life. So good luck sa iyo. We have Two of Pentacles. Ayan, so baka nakikipag maaaring ikaw ay nakikipag kompetensya dito, yun ang napipick up ko. You know, baka kayo ay nakikipag-kompetensya, baka kayo ay merong rivalry dito, no? Pero yung rivalry ito na parang you are having fun. Baka hindi ito yung rivalry na nakikipag kunyari, yung rivalry na may seryosong galit, tampo sa bawat isa, walang ganon, ano? Parang this is a very healthy rivalry that is happening between you and another person. Yun ang napipick up ko dyan. And siguro din, meron ditong mga multitasking din ito, no? Si Two of Pentacles. So, baka marami din kayong ginagawa. Marami din kayong pinagtutuunan ng pansin. Kaya po pwede rin na baka meron ditong ano sa inyo, merong gustong tumulong sa inyo, no? Yun din na napipick up ko dito. Baka sa dami ninyong ginagawa, may tao na gustong tumulong sa iyo. Merong taong gustong suportahan ka dito, no? Yun ang nakikita ko din dito. So, good luck sa iyo dyan. So, tignan natin kung ano yung final message ninyo rito, Taurus. Positive outcome. Sabi dito, at this very moment, you are sowing the seeds of your future through your thoughts, feelings, beliefs, and attitudes. Whether through love, fear, or indifference, you are always creating something to remember to keep your thoughts, beliefs, and attitudes positive, and you will create a positive outcome. Yeah. So, talaga, di ba? Kung ang isang bagay, pinagtatrabahuan mo, pinagsisikapan mo, at saka
kung ang ginagawa mo, you are loving what you are doing as well, no? So, most likely, yun talaga ang susuportahan ka ng universe. Kasi, di ba may kasabihan na God helps those who helps themselves, no? Kung sino yung nagte-take action towards doon sa kung ano yung gusto niyang mangyari sa buhay niya, provided that it is for your highest good, susuportahan at susuportahan ka ng universe, 'di ba? So kung ano yung kung naniniwala ka, 'di ba? Na yan ay deserve mo, naniniwala ka na yan ay para sa iyo, naniniwala ka yan ay kakabuti mo, 'di ba? The divine universe will definitely support you and help you na ma-carry out mo kung ano man yung gusto mong mangyari sa buhay mo, no? Kaya ano lang, importante lang din dito na lagi kayong nag-iisip ng positibo, nag-iisip ng maganda, nag-iisip ng mabuti. And eventually, that is what you're going to see in your 3D reality. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So before I start, I would like to say hi and shout out muna sa ating channel, a beloved channel member na si At Alexander Turalba, 3777. Hello po sa inyo. Thank you for your support sa ating channel and thank you din sa iyong patuloy na pagpapadala ng donasyon. Thank you po. So, yung mga messages ninyo, we have Two of Pentacles, Emperor, and the Devil energy. So, sa Two of Pentacles, baka marami kayo ritong opportunities, no? Since we have Emperor, si Emperor kasi is about stability. At maaari ngayon, ang inaasikaso or aasikasuhin ninyo is to lay a solid foundation in your stability pagdating sa inyong money, career, and finances. So, feeling ko dito, dahil kayo ay talagang siguro naaaligaga, no? Maaaring gusto ninyo nang ma-establish ang inyong financial future. Gusto nyo nang ma-establish yung inyong yung inyong kaperahan, ano, maaaring meron ditong mga opportunity na dumating na sa inyo at talagang parang hindi kayo magkamayaw, no, na kunin yan or i-take advantage yan para nang sa gayon magawan mo ng paraan ito, no, na ma-establish mo na yung inyong kaperang aspeto, yung inyong trabaho, yung inyong source of income, yung ganon, no? So, feeling ko ganun yan. And since meron dalawa dito na panda. So, feeling ko, there is a, someone dito na parang willing tumulong sa'yo. No? Maybe there is someone na feeling ko, will be a big help, no, para sa iyo, para ma-carry out mo kung ano yung plano mo dito, no, sa Emperor energy na ito. Kasi hindi sila nagko-compete, no? Nasa gitna yung tali ng dalawang pentacles. So parang may balanse dito na parang magtutulungan sila, 'di ba? Parang meron kang magiging katulong dito, isa sa inyo, isa dito is ikaw, no, ang nire-represent at meron kayong katulong, diba, sa pagbitbit nito na dalawang pentacle na to. So, maaaring meron ditong very supportive energy around you na siyang tutulong talaga sa iyo, no, makikipagtulungan sa iyo, going to be very supportive of you para ma-reach mo yung stability, no, na gusto mong mangyari in your life, lalo-lalo na sa inyong money, career, and finances, no? So, good luck sa iyo. Pwede rin na ang iba sa inyo rito may crown, 'di ba, si Emperor. Baka kayo ay it's either kayo ay nandoon na sa position of authority or baka kayo ay mapopromote pa lang into a position of authority. So, pwedeng meron ditong mapopromote to become a manager or supervisor or mailalagay kayo sa mailalagay kayo sa managerial position, no, sa inyong kumpanya. So, possible yon.
with the devil energy, devil is a Capricorn energy, no? So baka you are going to be dealing with a Capricorn person sa ngayon. Baka yung makakatulong mo rito, Gemini, could be someone na Capricorn person, or po pwede rin na meron kayong Capricorn placements sa iyong chart sa ngayon. So, po pwedeng ganun din ang ganap, no? So, tignan natin kung ano ang final message ni Gemini. Ayan, nalaglag na siya. So, we have positive change, no? Dare to be different when you are criticized. Remember that you will never please everyone. Many brilliant and gifted individuals were not fully appreciated or understood in their own lifetime. Yet, it is often they have sown the seeds of change. So, maaari na meron kayong mga positibong pagbabago na gustong gawin or gusto ninyong mangyari in your life sa ngayon. Manifestation, beautiful. Believe in yourself, trust your instincts, and follow your heart. For in doing so, you shall manifest all your heart desires. The life you have for so long aspired to create will soon manifest. No? So, magtiwala lang kayo. Kasi kung ano talaga yung pinaniniwalaan ninyo, at nagte-take action kayo towards that. Sinusunod ninyo kung ano yung bulong ng puso mo. Yan ay eventually yan ang makikita mo sa inyong 3D reality. Good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, pauna mensahe po ninyo is the Hanged Panda. Ayan. So, si Panda, no? Si Hanged Panda is about new perspective. This is about taking time for yourself. Pagta-time out ito sa kung ano man ang inyong mga pinagkakaabalahan. Pagta-time out ito sa kung ano man yung mga pagta-time out ito sa inyong mga pinagkakabisihan sa ngayon, ano, in order for you to reflect and contemplate, no? Maaring may mga kailangan kayong pagdiskartehan, pagdesisyonan, pag-isipan at this time, and kaya kayo iniimbitahan, ano, na time out ka muna, okay? Time out ka muna para kayo ay makapag-isip-isip at makapagmuni-muni at tignan mo yung inyong sitwasyon on a different perspective sa ngayon. Kasi baka ikaw ay parang kailangan mo siguro na magising sa katotohanan, no? Na siguro ang sitwasyon ninyo ngayong pinagkakaabalahan is not, hindi yun ang dapat, no, na maging priority ninyo. Baka may ganong sitwasyon. Kaya tignan ninyo yung sitwasyon ninyo ngayon on a different lens, okay? Para maisip ninyo kung yan nga ba ay para sa'yo, yan nga ba ay tama, yan nga ba ay yung right path na dapat ninyong tahakin sa ngayon, okay? So, we also have Knight of Pentacles. Ayan. So, parang ang iba sa inyo ngayon, no, nag-iisip, nagpaplano, ano, baka pinagpaplanuhan nyo. Kunyari, ito, pinapakita niya, diba? Pinagpaplanuhan siguro ni Panda kung anong gagawin niya dito sa Pentacle, papaano niya to makukuha, or papaano niya, or saan niya ito ilalagay, something like that. You know? So, siguro ngayon, more on planning kayo, no? More on planning kayo, maaring mayroong opportunity din dito sa inyo, pero hindi kayo basta-bastang gagalaw, hindi kayo basta-bastang mag-jump into an opportunity sa ngayon na hindi ninyo sigurado kung ano ang gagawin ninyo rito, no? So, yun ang napipick up ko dyan. You are making plans at naniniguro kayo, no? Magiging sigurista kayo sa ngayon sa bawat desisyon, no, na gagawin ninyo. We have Knight of Swords. Ayan. So, changes are coming. Cancer. Maaring yung mga pagbabagong ito na paparating could be related to this Hanged Panda. Maaring meron kayong mga maiisip na ibang bagay sa ngayon or ibang direksyon na tahakin ngayon. Kaya
you are going to take action towards that change sa ngayon with the Knight of Swords. Maaaring sa ngayon, magmamadali kayo. Meron kayong marirealize siguro na, ay teka lang, oo nga, dapat ganito muna gagawin ko, or dapat ito muna yung, ito yung muna yung kailangang discarding gagawin ko ngayon. So, magmamadali kang baguhin ang inyong sitwasyon. Kaya, itong pagpaplano mo, pag-iisip mo, makakatulong yan talaga sa'yo. Yung parang gusto mo kasi na maging safe ang bawat galaw na gagawin mo sa ngayon, no? So, pwede rin dito na may travel, no? Kayo, Cancer, baka kayo ay babiyahe, maybe yung pagbabago na yan na gagawin ninyo, maybe will involve travel din, no? So, good luck sa'yo. So, tignan natin kung ano pa ang ganap dito for you, Cancer. So, we have healing. Listen to your heart. Love is the greatest healer. It has the capacity to balance and heal your emotions, thoughts, and perceptions, which in turn will heal you physically. Your angels are here with you and will help dissolve your fears. Trust in the power of love to guide you, and your life will magically transform. This card is confirmation that healing is occurring right now. So, hindi lang ito physical ailments, no, na pwedeng mag-heal dito, but also situations na hindi masyadong maganda, situations na hindi masyadong hindi kayo masyadong komportable, yung ganon, no? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung anong messages ni Leo. We have Ace of Wands. Ayan. So, dito sa ating Ace of Wands, this is about new beginning. No? Merong bagong opportunity dito, something that is very attractive, something that is very magical siguro para sa'yo ang pwedeng dumating dito, no? And it feels like to me na you are going to take advantage of this opportunity. Hindi mo na to bibitawan. You're really going to grab that opportunity at i-embrace mo na din talaga yan, no? This is something na you're going to be very passionate about. Magiging super excited ka about this opportunity. So, we have Temperance. Ayan. So, baka ito na yung time, no, na hinihintay ninyo talaga. Kasi Temperance is about also patience, no? So, you've been very patient for a long time to wait for this opportunity. At ngayon, no, siguro, eto na, masasabi mo na na the wait is over. Finally, the wait is over. At yan talaga ay gagawin mo na. Kung ano man na ay gagawin mo, kunin or i-take advantage ng kung ano man ang oportunidad na to. Talagang you've been patiently waiting for that. So, ngayon na nandito na, yan ay hindi mo na papakawalan, yan ay hindi mo na papalagpasin. You are definitely going to take advantage of that. So, good luck sa'yo. Napakaganda, diba? Kasi, kapag talagang marunong tayong maghintay, marunong tayong magpasensya, 'di ba? May kasabihan, no? Leo, always remember that as well. Na good things come to those who wait. Talaga, 'di ba? Kung marunong kang maghintay, marunong kang magpasensya, yung mga magagandang bagay talaga ang dadating sa iyo. So, what else? We have the Emperor. Napakaganda. This is promotion. Ang iba siguro sa inyo, no? Baka promotion, yung opportunity na to. Baka yan ay siguro magandang posisyon talaga yan, managerial position sa inyong trabaho, na maaaring matagal mo nang minimithi, matagal mo nang hinihintay na mangyari sa'yo, na dumating sa'yo, na may offer sa'yo. So, kaya eto na, diba? Bongga. So, for some of you, no, if you are working in an office or in a company, something like that, baka kayo ay tawag dito, baka yan ay promotion, baka yan ay mailalagay ka na talaga sa inyong tawag dito, posisyon, no, na ikaw ay maghahawak ng tao. Yung
managerial position, ika nga. So this is also about stability, no? So this is what you are going to work on right now, yung stability. Maybe yun ang pagtatrabahuan mo, yun ang pagsisikapan mo, yung stability lalo-lalo na pagdating sa inyong kaparahang aspeto, trabaho, yung ganon, no? Kaya good luck sa iyo. Kasi ano yan, siguro yan ngayon ang pagkakaabalahan ninyo, you're going to lay a solid foundation pagdating sa inyong finances sa ngayon, sa inyong pinagkukuhanan ng pera, negosyo, yung ganon. So, what else? Final message ninyo, healing. Listen to your heart. Love is the greatest healer. It has the capacity to balance and heal your emotions, thoughts, and perceptions, which in turn will heal you physically. Your angels are here with you and will help dissolve your fears. Trust in the power of love to guide you, and your life will magically transform. This card is confirmation that healing is occurring right now. So, napakaganda, no? Kasi maaari na kung meron man kayo mga physical ailments, no, na maaring nilalabanan, pinapagamot, yung mga ganon. So, siguro you will feel sa ngayon, no, na parang baka nag-i-improve na or mag-i-improve na ang inyong pakiramdam, maggaganda na ang inyong pakiramdam. Now, you are siguro feeling that improvement, your vitality, your is improving, no? Pwede rin yan na healing of may healing tayo tapos sa temperance healing din ito eh. So, feeling ko din sa mga sitwasyon ninyo, hindi lang physical ailment, but maybe there are life situations kayo na pinagdadaanan ngayon na maaring medyo hindi maganda, medyo hindi favorable sa inyo. So, you can also expect, no, na maaayos din yan. Kasi yung healing energy na to could also heal other situations in your life. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung mga mensahe po ninyo for today, pauna mensahe is Emperor energy. So, napakaganda nito kasi si Emperor is about stability. So siguro yan ngayon ang priority ninyo, to lay a solid foundation in your finances, no? To lay a solid foundation in your kaperahang aspeto, in your tawag dito, yung source of income ninyo, trabaho ninyo, finances ninyo, yung ganon. Pwede rin may corona siya, 'di ba? So, pwede nang iba sa inyo na will be promoted into a leadership role, no? Baka magkakaroon na kayo rito ng position of authority, no? Kaya parang ganon. People will be looking up to you, you will be inspired by you, yung mga ganon ba, so siguro kayo, mapupunta kayo sa seat of power, kumbaga, no, sa inyong trabaho, sa society, sa community ninyo, yung ganon. So, what else? We have Six of Swords. Ayan. So, this is moving on. Energy, Virgo. Pwedeng magta-travel kayo dito, no? There is a relocation siguro na gagawin ng iba sa inyo dito. Virgo, you are moving forward in your life. You're going somewhere dito na kung saan kayo makakapagsimula ng bagong buhay. You are going to start a new life ahead of you dito, no? Kasi meron kayong pinanggagalingan dito hindi masyadong magandang sitwasyon, no? It could be a chaotic situation, it could be a chaotic situation, it could be a situation na mahirap, no? It could be an unhealthy situation para sa iyo, toxic, mga ganon. At ngayon, yan ay malalagpasan nyo na, no? You are going to decide to leave that situation. You're going to decide na it's about time na for you to move on from that situation para makapagsimula kayo ng peaceful life, ng isang masaya at magandang
pakiramdam naman ang maramdaman ninyo, no? So, good luck sa'yo. We have Three of Swords. Ito yung pinanggalingan ninyo, Virgo. So, definitely, ito yung pinanggalingan ninyong sitwasyon. So, ngayon you are heading towards a beautiful life na. Kasi nagising na kayo sa katotohanan na it's about time na for you to move on, diba? Sa buhay. Wag na kayong mag-dwell on this situation, ano, yung sama ng loob, yung hirap, yung betrayal na nangyari dito. Stabbed in the back kayo, nasa likod ni Panda yung tusok, no? So, feeling ko dito na traitor kayo ng kung sino man, no? At kung sino man dito yung nanloko sa'yo, nang traitor sa'yo, nagbetray sa'yo, 'di ba? Maaaring yan ay give up mo, yung taong yan. Maaaring yan ay inalis mo na sa buhay mo. So, that is also possible. Kaya, moving on ka na. Ito yung sitwasyon, ano, na aalisan mo na. You will realize na it's about time na for me to move on from that situation. Hindi ko nahahayaan na niloko na nga ako, sinakta na nga ako, tapos i-harbor ko pa ng matagal yung pain na yan, diba? Kaya magde-decision ka, maglalakas ng loob ka na umalis na from that situation at magsimula ka na ng bagong buhay. Magigising ka na sa katotohanan na kailangan ng umalis, no, sa sitwasyon na to at asikasuhin mo na yung own happiness mo, yung peace mo. Kasi po pwede na kung sino nanloko dito sa'yo, sinong nanakit ng inyong damdamin dito, maaaring inalis mo na yun sa buhay mo, no? Yun ang napipick up ko dyan. So, good luck. So, tingnan natin kung ano ang inyong final message. Oh, wow, napakaganda. We have prayer, no? So, if you would like to recite this prayer, no, i-screenshot nyo na lang yan at yan ang dasalin ninyo. Sabi dito, Dear Guardian Angel, help me to be flexible in my attitude and beliefs. Help me not to fear the transient nature of life. Help me to remember the eternal light which emanates from my soul and the eternal light which emanates from the heart of every living thing. Help me to remember that I am eternally guided and loved by God and all creation. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So Libra, pauna mensahe ninyo is Page of Wands. So this is something exciting na ano, parang nag-adventure siya rito, no? Excited siya sa kung ano man ang mga balita, no, or mga impormasyon na maaring natanggap niya. So, Libra, maaring ganon ang mararamdaman ninyo sa ngayon. You are going to be excited about sa mga impormasyon na makakamit, na ma-receive ninyo sa ngayon. There could be offers, no? So, pwedeng offer ito na pwede ninyong maging trabaho, maging career, maging pagkakakitaan, no? Something like that. So, this is going to be a very colorful period in your life. Kasi, maaring kung ano man ang balitang ito of opportunity, this could be something na matagal na ninyo itong gusto. Matagal na ninyo itong minimithi, kumbaga, na magkaroon kayo, no? Kaya, this is really beautiful and exciting period in your life. Okay? At, baka, before I go on, Libra, I would like to say hi muna sa ating beloved channel member na si At Maria Yui 3981. Maraming salamat po for your support sa channel and also maraming salamat sa donasyon po na binibigay ninyo sa akin. Maraming salamat and God bless you more. So, your next message is another page, no? Page of Swords. Ayan. So, siguro ano kayo, masipag kayong mag-aral, masipag kayong, pwede rin ano ito siguro meron kayong, there is something that you are curious about, there is something that you want to learn, diba? Pwede magre-research kayo or pwede talagang siguro nag-online course kayo or pwedeng you were back in school, no? Baka nagma-masters, no? Ang iba sa inyo dito, Libra, or baka magbabalik school kayo, you want to take formal education, no, for another course, diba? Maaring ganun din. Or
There could be also, baka you're doing your own research, pwede din yun. No? Baka meron kayong ka-one-on-one na mentor, yung ganon, no? Nag-home study, something like that. No? So, good luck sa'yo. Kasi for sure naman, diba, that is something, no? When you are expanding your knowledge, diba, ikaw din yung magbe-benefit nito. So, yung next card ninyo is the Sun. Wow, napakagandang swerte ninyo, Libra, no? Kasi si Sun energy, papaliwanagin nito ang buong buhay ninyo. Diba? Your entire life will be lit, no? The Sun is going to shed its light, no? So, sa buhay ninyo. So, napakaganda kasi magkakaroon kayo rito ng ng success, magkakaroon kayo rito ng magtatagumpay kayo at kayo ay also you're going to succeed in your life. There is hindi lang ito success na material, hindi lang ito success sa pera, but also even sa pagharap sa hamon ng buhay, no, you will be also experiencing that success in that area na masusolusyonan mo ang mga problema, yung ganun. At yun nga, no, magkakaroon kayo ng swerte sa iba't ibang parte ng buhay ninyo, which is really, really beautiful, no? So, ayan, renewal, no? Magkakaroon din ng renewal dito ang buhay ninyo. So, talagang positive changes will be coming your way. So, tignan natin kung ano pa ang ganap dito for you. We have surrender, remain positive about the future of our planet, for all is part of humanity's evolution. There is a divine order to all the chaos which you perceive in the world. Nothing will ever truly change until we learn to love and accept all as it is. Lovingly surrender your judgments and expectations, and your life will magically transform. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano man ang mensahe ninyo. We have Page of Swords, Scorpio. So, parang educating yourself more. Ngayon, ang peg ninyo, this is what you are doing or what you are going to do. You are going to expand your knowledge, expanding your studies. Maaaring kayo ay nagbalik school or magbabalik school para sa formal schooling. Pwede rin na kayo ay magre-research, no? Maybe you are doing your own research. Pwede rin na nag-one-on-one kayo with a teacher or with a mentor. Pwedeng ganon, no? Or there is something that you are curious about sa ngayon. There is something that you want to learn, no? Kaya talaga, wala sa edad natin yan, no? Yung pag-aaral, yung matuto tayo ng mga bagong bagay, wala sa edad natin yan. Kaya go for it. So, we have 4 of Cups. Ayan. So, tignan mo. Merong cup na ino-offer sa'yo ang universe dito, pero hindi mo pinapansin, 'di ba? Hindi mo pinapansin. It's going to bring forth big change in your life, pero hindi mo pinapansin. Kasi parang, ito, nakatingin ka lang dito sa 3. Siguro nag-wonder ka, bakit kaya ako 3 lang ang cups ko? 'Di ba? Bakit ito lang ang nasa akin? Bakit ang iba, kilala ko diyan, marami silang cups. Bakit ako 3 lang? So, baka ang iba sa inyo, Scorpio, maybe you are comparing yourself from other people. Or maybe you are comparing yourself kung ano yung tagumpay mo, ano yung na-experience mo ngayon. Maybe you are comparing that, no, to other people. Kaya, parang nalulungkot ka. Kasi yung sa'yo, 3 lang. Yung iba siguro, merong 10, merong 7, mga ganon, no? But, you know what, this is a reminder for all of you, for all of us, na kung ano ang nandiyan dyan sa atin, yun ang i-appreciate natin. Kung ang meron tayo, i-appreciate natin, i-embrace natin yan, and lalo-lalo na ipagpasalamat natin. Diba? Huwag nating ikumpara yung sarili natin sa ibang tao, because unang-una, we are all unique. We are all unique. We are all different from each other. Okay? Kaya hindi po pwedeng magkakapare-parehas tayo. Hindi po pwedeng yung tagumpay ng kapitbahay natin
also should be our tagumpay as well. Kasi unang-una, iba-iba tayo ng talents and skills and gifts. Iba-iba tayo ng timing sa buhay. Iba-iba tayo ng path na dinadaanan sa buhay, 'di ba? Kaya may kanya-kanya tayong timing, may kanya-kanya tayong panahon. Kaya mag-focus tayo sa kung anong meron tayo rather than comparing what we have versus other people, 'di ba? So, ito yung feeling ko panawagan sa inyo ng spirit sa ngayon. At pansinin ninyo yung offer na yan. Ano? Merong opportunity na nandiyan dyan sa paligid ninyo, hindi ninyo napapansin. Okay? So, look into it. Temperance, ayan na. No? The wait is over. Ito yung napipick up ko dito. Maybe the wait is over na. Pero ayan, hindi pa ninyo pinapansin. Tignan nyo na kung anong opportunity na yan. Kasi maaaring yan na ang hinihintay ninyo. Maaaring yan na yung malaking breakthrough na ini-expect din ninyo para sa sarili ninyo. Okay? This is also about healing. You know? So, kung ano man yung nararamdaman ninyo, baka meron kayong mga physical ailments na nilalabanan sa ngayon or situations, life situations na medyo mahirap na hindi kayo komportable, you know, maybe now is the time that you are going to be healed, no? Kaya mapapansin din ninyo siguro sa ngayon na unti-unti na kung ano man yung mga discomfort ninyo sa buhay, sa katawan, will improve, no? So, tingnan natin yung final message ninyo. We have creativity. We, your angelic messengers, are here to help unleash the endless creative potential that you possess. Wow. Napakaganda, 'di ba? Meron ditong creative potential, no? Na meron kayo at tutulungan kayo ng inyong mga guardian angels na mailabas ninyo 'yan, ma-express ninyo 'yan, magamit ninyo 'yan. Listen to the whispers of love inside your heart as we communicate with you through feeling and emotion. Let go of fear and apprehension and express the endless source of creativity you possess. Have fun and allow the inner child within you to express the true essence. All is valid. Wow, napakaganda. Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, wow, Sagittarius, 10 of Cups. Napakaganda. This is happy family. No? Tignan mo, naglalaro. Yung nanay or tatay, yung baby. So, may rainbow sa paligid. So, this is really a very contented life. No? Satisfied, contented, fulfilled life, no, na maaaring ma-experience ninyo din sa ngayon, Sagittarius. Napakaganda. You are siguro magiging masayang-masaya kayo, hindi lang kayo, kundi pati na yung buong pamilya. So, there could be a lot of blessings, no, coming your way, or maaaring merong mga blessings pa na paparating sa buhay ninyo na talagang i-enjoy ninyo, na talagang magiging feeling fulfilled kayo, satisfied, contented yung ganon, ano? Napakaganda at napakaswerte ninyo. So, maaari din, na baka meron din siguro bonding moment dito between you and your children, or between you and your person, or maybe the whole family, no? Baka yung entire family ninyo is going somewhere, baka magpi-picnic, magbi-beach, kung saan, no? Magka-camping, or po pwedeng kayo ngayon. Yung bang sama-sama lang sa bahay, 'di ba? Ini-enjoy ninyo ang company ng bawat isa, masaya, no? Pwedeng gano'n din, no? But I can feel, no, a very happy vibe dito sa sitwasyon or sa energy na yan. Three of Swords, maaaring dito kayo nanggagaling, no? Kasi sa Ten of Cups, pwede rin dito na kung meron kayong mga hindi pagkakaintindihan with another family member, ngayon, no, magkakaayos na kayo. Mafi-fix nyo na yan, kaya mapapachap nyo na yan, kaya magiging masayang-masaya na ang pamilya. So, pwede yung Three of Swords na to, dito kayo nanggaling. Meron nangyari dito sa buhay ninyo na maaaring nagkagalit kayo na kung sino man sa pamilya, but now, you are going to be, moving on from that, at mau-overcome nyo na to, mapapatch up nyo na,
nasa likod, no? Yung so this is backstab the energy, no? So baka kayo ay natraidor, baka kayo ay napagsinungalingan, baka kayo ay niloko, no? Na-cheat kayo na kung sino man dito na maaring member of your family, pero you are moving away from that. Maaring napatawad mo na siya, maaring natanggap mo ng ganun talaga ang nangyari, and maybe you have given another chance dito sa taong ito, no? Kaya kayo magiging masaya na sa ngayon because hindi mo na to papansinin, no? Nag-move on ka na from that, napatawad mo na, natanggap mo na, kaya magiging masaya ka na sa ngayon, no? Magsisimula kayo ng bagong buhay, no? So what else? We have Five of Wands, no? So this is conflict as well. Five of Wands, this could be competition, this could be rivalry. Pwedeng sa trabaho din ito, no? Baka meron kayong ganong sitwasyon sa trabaho. Or, you know what? O pwedeng they're just having fun. Diba? O pwedeng yan, no? Yung parang, ang tawag dito sa Tagalog. Yung bang, yung pwedeng naglalambingan lang ito no? Yung naglalambingan, yung naglalaro, parang ganon. So, this could not be, no? Kasi ibang napipick up ko dito sa energy na to. Pwedeng naglalambingan sila, naglalaro, parang ganon. So, maaari, no? Na dati siguro, kung sino man ito, pwedeng sa pamilya din ito, pwedeng mga katrabaho mo or kaibigan, na dati siguro nagkaaway, nagkadiskusyon, pero maybe in this period, sa buhay ninyo, maaaring nagkausap na kayong lahat. Maaaring nalagpasan nyo na yung pagsubok na yon, na pag-usapan nyo ng lahat. Kaya ngayon, parang, alam mo yun, parang nag-aanuhan na lang kayo. Parang, tinatawanan nyo na lang ngayon, naglalaro na kayo, tinatawanan nyo na lang ang nangyari. 'Di ba? Ngayon nagkaayos na kayo. So, yun ang napipick up ko dyan no? Although, yung normal, no? Na meaning ng card na to is could be conflict, could be discussion, but that's not what I'm picking up here. No, I'm reading cards intuitively, at ang napipick up ko rito yung parang naglalaro na lang kayo, no? Maaari kasi na nalagpasan nyo na, pag-usapan nyo na talaga kung ano man ang inyong pinag-awayan, no? At ngayon, no, parang you're just having fun na, diba? Bumabawi kayo sa bawat isa. So, final message, oh wow, napakaganda. So, this is a prayer that you can recite if you would like to. Dear Guardian Angel, help me to be flexible in my attitudes and beliefs. Help me not to fear the transient nature of life. Help me to remember the eternal light which emanates from my soul, and the eternal light which emanates from the heart of every living thing. Help me to remember that I am eternally guided and loved by God and all creation. So, thank you po. Love and light. Namaste. Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tingnan natin kung anong mga messages ninyo. Capricorn, we have the Hanged Panda. Ayan, it's time for you to take a time out, no? Time out muna kayo sa kung ano ang inyong pinagkakabisihan, whatever it is that you've been working on sa ngayon. Pahinga ka muna, step back ka muna from that, okay? You need to take a rest, you need to step back from what is, you need to step back from what is making you busy, alright? So, with the Hanged Panda, this is, asking you, this is asking you to reflect and contemplate, take a breather, tignan ninyo yung inyong sitwasyon on a different lens, no? Kasi siguro, let's say for example, meron kayong iniisip, meron kayong kailangan pagdesisyonan. So, baka paikot-ikot lang, no? Yung iniisip ninyo on the same thing. Diba? Kasi yun at yun ang may isip ninyo. Yun, walang nababago. But if you're going to try to look at things at a different perspective, then baka dyan ninyo makikita. Baka dyan kayo magising sa katotohanan na
teka lang, 'di ba? Dapat pala ganito muna ang gagawin ko. Dapat pala eto muna yung aasikasuhin ko, 'di ba? Baka maiba yung direksyon na tahakin ninyo rito. So, that is the advice for you. Look at things in a different lens sa ngayon para makita mo ang ibang sitwasyon sa buhay. So, we have strength. You may need, no? You may need to activate your inner strength and courage dito sa inyong sitwasyon. Huwag kayong paghinaan ng loob. Baka kasi ang iba sa inyo kaya hindi ninyo nagagawang tignan sa other perspective ang sitwasyon ninyo because maybe natatakot kayo na what if ganito ang ma-discover ko, what if ganito ang makita ko, 'di ba? Yung ganon. So hindi kayo handa for that. Kaya siguro no, yun ang naiisip ninyo diyan. Kaya iniimbitahan kayo no na lakasan ninyo ang inyong loob, activate your courage and inner strength para kung ano man ang dumating sa buhay ninyo, ano man ang makita ninyo sa buhay mo, ano man ang maisipan mo dito na po pwedeng will will require you to come out of your comfort zone, then makakaya mo, 'di ba? Makakaya mong gawin, makakaya mong simulan no na baguhin ang inyong sitwasyon if that's necessary, hindi ba? So lahat naman sa atin, lahat tayo innate sa atin yung strength, no? Yung courage, innate yan sa atin. Lahat tayo merong ganyan. Kaya lang ang iba pinapatulog. Ito, 'di ba? Tinatago. Kaya ngayon, ang panawagan sa inyo, gisingin mo yung inner strength mo and courage mo and makakaya mo yan. No? Kung ano man ang whatever challenges na pwedeng ma-encounter mo, makakaya mo yan. Kasi unang-una, wala naman challenges na binibigay sa atin ang universe na hindi natin kaya in the first place, di ba? So, ito yun, 10 of Wands. Huh? So, may burden kayo. Napapagod na kayo at maaaring ito yung sitwasyon ninyo, kaya kailangan ninyong pag-isipan mabuti muna kung ano ang inyong gagawin, ano nang nangyayari sa buhay mo. Kasi pwedeng napapagod ka na, nawawalan ka na ng pag-asa dito, ano, mapabago pa ba ang buhay ko? Kailan ba ako giginhawa? Yung mga ganun siguro, you have burden. No? You are feeling that burden siguro in your life. Kaya, kailangan na, eto, pag-isipan ninyong mabuti. Alright? Pag-isipan ninyong mabuti at kailangan ng ano ninyo, i-let go na ninyo kung ano man ang mga ano na yan. I-let go ninyo kung ano man yung mga nagpapahirap sa inyo. Diba? You know pretty much what is best for you. Your soul knows kung ano yung best para sa iyo. So, talk to your soul and also makinig kayo sa inyong intuition. No? Kasi your intuition will guide you and what are the things that you need to do para malagpasan ninyo kung ano man ang mga challenging situation sa buhay ninyo. You know? Kasi dito, pagod na pagod ka na. No? Hirap na hirap ka na. So, kung ano man yan, maybe it's about time na para i-give up mo na yan at or humingi ka na ng tulong sa iba. Alright? Hindi mo kailangang bitbitin na lahat ng bigat. So, may prayer, no, na pwede kayong dasalin if you would like to. Screenshot nyo na lang yan. Sabi dito, Dear Guardian Angel, help me to believe that all is possible through love. Help me manifest my dreams and live an inspiring and fulfilling life. Help me to feel God's presence in every moment. Help me to feel eternally loved. Thank you for being always by my side. Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano pa ang mensahe ninyo or ano ang mensahe ninyo sa ngayon. We have Page of Cups. Napakaganda, no? Parang this is a time for you to enjoy. This is a time for you to attend, no, mga social gatherings, parang you're gonna have fun. Siguro merong invitation sa inyo dito to attend a party, so go for it, ano, Aquarius. You deserve also to have fun. You deserve to embrace, diba, your inner child. Gawin ninyo yan kasi kailangan natin ng balanse sa buhay, no? So, kung ano man yung invitation na yan, so feeling ko then you are excited about that as well. Baka may pa-party, 'di ba? Na invitation. 7 of Cups. Daming opportunity rito, oh. No, na pwedeng
dadating sa inyo. Marami kayong pwedeng pagpilian. So, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa, no? Baka may tendency dito na ma-overwhelm kayo, no? Kaya parang napipick up ko rito na sa dami ng oportunidad na yan, parang teka lang, tinatalikuran no? Kasi baka naiisip ninyo, mapapagod pa ako kakaisip nito. Alin kaya dito, 'di ba? Kaya parang nandiyan ang mga yan, pero tinatalikuran ninyo. Wala kayong ganang mamili, no? So, feeling ko dito na overwhelm ang iba sa inyo. Or, baka ma-overwhelm ang iba sa inyo rito. At siguro may isip ninyo na, relax ako. Tapos ngayon, 'di ba? Sasakit ulo ko sa kakapili dito, kakatingin. So, in that case, no? Pakinggan niyo na lang kung ano yung ang bulong ng inyong intuition. Kasi, yung intuition natin, that is divine guidance, no? At sa mga panahon na kunyari naguguluhan tayo, nahihirapan tayong magdesisyon, nahihirapan tayong mag-isip, yung masasandalan natin na sigurado tayong tama ang magagawa nating desisyon is yung ating intuition. Kasi yung intuition natin, portal yan, no? Sa divine guidance. Portal natin yan sa mga mensahe, sa mga gabay sa atin ng Panginoon, no? Diyan pumapasok yung guidance niya. Kaya, yun ang sundin ninyo, yun ang pakinggan ninyo, no? Sigurado kapag sinunod ninyo yung inyong intuition, hindi kayo magkakamali, no? Kahit hindi ninyo mapag-isipan mabuti ang sitwasyon, hindi kayo magkakamali kung susundin ninyo kung ano yung bulong ng intuition ninyo. Kaya, ayan, kung kunyari, ayan, napapagod na siguro kayo kakapili, kakaisip kung anong best para sa'yo, nalilito na kayo, no? Pakinggan nyo na lang yung intuition ninyo. Sigurado, mapupunta kayo sa tama or sa kung ano ang dapat para sa iyo. So, we have 7 of Swords. Dalawang 7 na to, no? 77. This is very lucky number. Lalo-lalo na pagdating sa pera, no? Aquarius. So, I suggest, no? Pakitignan po ninyo yung ibig sabihin ng number 77. Angel number 77 for more guidance. Okay? Kasi may extrang, ano kayo dyan, meron kayong extrang guidance, information, inspiration na gusto ng universe na malaman ninyo. Alright? So, with the 7 of Swords, energy ito of liar, cheater, and stealer. Okay? Kaya warning din ito sa inyo. Mag-iingat kayo of whom you deal with. Mag-iingat kayo sa mga nakakausap ninyo sa ngayon na huwag kayong do not be trusting, no, 100%. Dapat alam niyo kung ano lang yung pwede ninyong i-share. Dapat alam niyo lang kung ano yung pwede ninyong ipaalam sa kanila, ibigay sa kanilang impormasyon. Okay? Do not share valuable information. 'Di ba? Kasi you never know. Baka gamitin nila yan against you. You never know. Baka nakawin nila yan sa'yo or whatever. No? So, yun, mag-iingat kayo. Marami nang mambubudol sa paligid natin. Kaya hindi tayo dapat nagtatrust agad-agad, no? So, tingnan natin kung ano pa ang message sa inyo, final message ninyo. Positive change. Wow. Dare to be different when you are criticized. Remember that you will never please everyone. That's very true. Kaya kahit minsan, di ba? Kahit pakainin mo sa palad mo yung taong yan. Kung pipiliin ng taong yan na pahirapan ka, kung ayaw talaga niyan tanggapin, i-appreciate ang ginagawa mo, wala din, 'di ba? So, remember that you will never please everyone. Many brilliant and gifted individuals were not fully appreciated or understood in their own lifetime. Yet, it is often they who have sown the seeds of change. Kaya, maaaring kailangan mong baguhin din, no? Ngayon, ang pananaw mo sa buhay, maybe kailangan mo din ngayon na baguhin yung perspective mo, yung baguhin mo kung ano, yung ways of life ninyo, yung gano'n, no? Baguhin mo para sa mas ikakabuti, ikakaayos, ikaka-benefit ninyo. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, yung first message ni Pisces is 9 of Wands. Ayan. So, yung 9 of Wands, parang no? Parang ang iba siguro sa inyo, napapagod na kayo, or baka, ayan, nakahiga na si Panda.
Kasi parang nagsasawa na kayo sa ginagawa ninyo. Siguro ang iba sa inyo, parang teka lang, parang napapaisip kayo na teka lang, parang ang tagal lang ginagawa ko 'to, ang layo na narating ko, pero hindi ko pa nakikita kung nasaan ang ending nito, saan ito magtatapos, ano ang naghihintay sa akin dito sa dulo. Kasi parang hindi ninyo pa nakikita kung ano yung kung saan kayo papunta, 'di ba? Parang gano'n, wala man lang kayong hint kung nasaan, 'no, yung end nito na journey ninyo. So, puwedeng gano'n ang iba sa inyo kaya parang napapagod na kayo, 'no? But this is 9 of Wands, 'no, at ang sunod nito 10 of Wands. Ibig sabihin malapit na kayo sa tagumpay, malapit na kayo sa dulo, 'di ba? Kaya huwag kayong mapagod, 'no? Keep persevering, keep persisting. Kasi, kahit hindi man ninyo nakikita ngayon, you never know, baka sa 1 metro na lang ang lalakarin ninyo tapos yan pala bigla kayong kailangan mag-detour, 'no, at yung pala sa pagde-detour ninyo nandun ang tagumpay ninyo, 'di ba? You never know. Kaya paalala ito sa inyo, 'no, na hindi ito ang panahon para kayo ay, sumuko. Hindi ito ang panahon para i-give up mo lahat, 'di ba, ng ginawa mo, lahat ng efforts na ginawa mo. Okay? So, wag kang sumuko. Magpatuloy kang patuloy kang magsikap at magtiyaga. Pasasaan ba at makukuha mo din yung inyong tagumpay. 5 of Cups. Si 5 of Cups, this is sadness energy. May panghihinayang, nalulungkot kayo, no? Dahil sa may mga bagay siguro na ina-expect kayo na hindi nangyari dito, kaya nalulungkot kayo. But wag kang mag-alala, no? You're very lucky because there is someone dito na handang tumulong sa'yo, handang dumamay sa'yo, meron nagpapalakas ng loob mo, yung ganun ba? So, cherish them, no? Cherish those people na laging handang damayan ka, laging handang palakasin ang loob mo, laging handang samahan ka sa kung anumang klaseng journey ang meron ka, 'di ba? So wag na wag ninyong kakalimutan 'yan. And this is also a reminder na not everything is lost. Kung nakikita ninyo yung cups, meron 3 cups at 'yan ang ikinalulungkot ninyo kasi nawala sa inyo or talagang hindi nangyari, hindi dumating. Pero tingnan mo, meron kayong 2 cup pero hindi mo napapansin, 'di ba? Hindi mo pinapansin kasi you are sad over this 3 spilled milk, no, sa cups na 'yan, 'di ba? So this is this is a wake up call para sa iyo, no, na not everything is lost. Kahit may hindi nangyari, kahit may mga inaasahan kayo na hindi ninyo nakuha, but that's not the end of the world. That's not the end of life. That's not the end of everything. 'Di ba? Kasi tignan mo, meron ka pa nga 2 full cup na nananawagan sa'yo. Nananawagan sa'yo, nandito kami, meron kayong blessings, 'di ba? Pansinin mo kami, 'di ba? Kasi you never know na baka yung kung ano man ang laman ng 3 cups na to na nawala sa'yo, na hindi mo nakuha, is more than enough. 'Di ba? Ang laman ng mga cup na ito. Maaaring yan, ang laman na to, triple pa, 'di ba? Ang laman nito, pupuwede 'yun, right? Kaya hindi mo alam kung ano yung blessings na meron kayo sa ngayon kasi mas focus kayo doon sa kung anong wala kayo. You are focusing on what you don't have or what you are lacking or what you didn't receive, you know? So, this is panawagan sa inyo. Focus on what you have, enjoy what you have. Yun ang pagyamanin ninyo, yun ang tignan ninyo, yun ang pagfokusan ninyo. Kasi the more na ina-acknowledge ninyo at pinagpapasalamat ninyo kung ano ang meron kayo, mas marami pang ibibigay sa iyo ang universe. Pero if you are focusing on what you don't have, you are focusing on what you want na wala pa sa inyo, nako, mas lalo lang dadami ang mga bagay na maiisip mong wala ka. Mas lalo ka lang malulungkot, mas lalo ka lang manenega, no? Kaya focus tayo sa kung anong meron tayo, magpasalamat tayo for what we have, magpasalamat tayo for all the blessings para mas bigyan ka pa ng mas marami pang blessings, no? So, what else? We have the Hierophant. Ayan. So, baka ang iba sa inyo rito, maybe you're seeking for someone na pwedeng gusto ninyo makausap, like-minded people, someone that can give you advice, someone that can enlighten you. So, maaaring naghahanap kayo ng mga taong makakausap na gano'n, no? Gusto siguro ninyo na magkaroon kayo ng
mapag-vent outan, no? Yung mapag-share ninyo ng mga sama ng loob ninyo. Maybe you're seeking for one like that sa ngayon, no? So, final message ninyo is expression. Express how you feel, clearly, lovingly, and honestly, without fear or judgment. Say it exactly like it is. All will be resolved when you express to others how you truly feel. Kasi nga, malalaman ng mga tao kung anong totoo mo nararamdaman. So, pwedeng ma-fix, diba? Pwedeng tulungan ka nilang ma-fix kung ano man ang problema, matutulungan ka nilang solusyonan ang inyong problema. Trust in the power of life to guide you and heal all concerns. Self-expression is liberating and healing. Kasi hindi mo rin aayos kung ano ang diferensya, kung anong problema. 'Di ba? Kung ikaw lang talaga ang nakakaalam. Kasi baka kailangan mo ng tulong ng iba, and how other people can help you if they don't know how, 'di ba? To help you. Hindi nila alam kung ano ang itutulong nila sa iyo. Hindi nila alam kung ano yung nangyayari sa iyo. Kaya you need to express, 'di ba? You need to say, you need to tell those people kung ano yung problema mo, ano yung mga gusto mong ma-fix sa buhay mo para matulungan ka nila, 'di ba? Para malaman din nila how they are going to help you, 'di ba? Kaya you need to express, no, yourself. You need to express your thoughts, feelings and emotions. So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.